second problem. The semicircular gate shown in the figure is at B. So, ito yung B. Hindi ko nalagay. Yan, at B. Determine the force F required to hold the gate in position. So, ang pinapahanap sa atin yung F na ito. Ano daw yung force para ma-hold yung gate in position. So, dapat in equilibrium siya. Okay. So, first, ang ginagawa ko dito, nilolocate ko muna saan ba sa figure natin ang center of gravity and center of pressure. Diba nga, ang center of gravity natin sa gate is always at the center of the body. Tapos, yung center of pressure natin is always below its center of gravity. So, ito, nakaproject siya, semicircular. So, ito yung center of gravity natin. Tapos, ito yung center of pressure. So, ano pa? Then, kailangan din natin malaman kung ano yung eccentricity nito. Ayan, para malaman natin kung ano yung distance nitong lahat ng to para makuha natin yung force F. Tapos, sunod, ginagawa ko, nilolocate ko agad saan ba nag-a-act ang center of pressure. Diba nga ang center of pressure natin is always acting on the center of pressure. So, ang hydrostatic natin dito siya since dito wala naman, dito yung tubig, no? So, dito ang hydrostatic pressure niya. Then, since sa formula ng hydrostatic na tinuro ko is ito, dito ko lang para yan. Since ang tinuro ko sa hydrostatic na formula ay hydrostatic force equals to pressure in the center of gravity times its area ng gate. Since ang pressure is equals to gamma H, pwede natin isulat ito na gamma H bar A. Yung H bar kasi is yung distance from center of gravity to its water dito sa ibabaw ng water, liquid surface. So sulat ko lang ito. So, itong center of gravity natin, ay yung H bar, ayan, center of gravity, papuntang liquid surface. Kailangan natin malaman, kasi ito yung H bar natin. H bar. Okay? So, since alam natin yung unit weight natin, which is yung gamma, 62.4 pounds per cubic foot, multiplied by H bar. So, ano ba yung H bar? Kung makikita natin, diba nga, ito yung center of gravity ng semicircle. Kailangan lang natin malaman yung centroid niya. Kasi para pwede natin i-minus yung total mula dun sa ibabaw, yung 6 tsaka yung 4. Tapos i-minus lang natin yung centroid nito. So, ano ba centroid ng semicircle? Ang centroid ng semicircle ay 4r over 3 pi. Centroid. Semicircle. Okay. So, since 4r over 3 pi yan, pwede natin makuha yung h bar. So, 10 feet, kasi 6 plus 4, 10 feet. Kabuuan, minus lang natin itong centroid niya. Ito yung centroid niya. Ito yung 4r over 3 pi. Tapos ito yung h bar, di ba? So, minus lang ma-minus lang natin yung total, minus yung centroid, makakuha na natin yung h bar. So, 4, tapos, yung radius natin is yung 4 din. Kasi nga, ito, height nito 4. So, radius natin 4 na rin. 4r over 3 pi. Next, yung area. Ang area ng semicircle, since half lang naman to ng circle, di ba nga ang circle, kapag circle, pi d squared over 4 or pi r squared. Kapag naman semicircle, ang formula ay pi
r squared over 2. So, type natin, ay suot natin yung area, pi is 4 squared over 2. So, pwede mo naman i-simplify ito, which ganito, para mas maiksi kapag tinype. Ang 10 minus 4 times 4 over 3 pi ay 8.302. Tapos ang pi times 4 squared over 2 ay 8 pi. So, masasolve na natin yung hydrostatic force niya. Ang hydrostatic force ay 13,020.43 pounds. Ito na yung hydrostatic niya. Next, kailangan naman natin malaman kasi nga ang hinahanap yung force F required to hold the gate in position. So, alam nga natin yung centroid pero hindi natin alam kung ano yung eccentricity niya. Para malaman natin kung gaano kalayo yung hydrostatic force from its support dito sa B, point B. Ito, kailangan kasi natin malaman ano yung distance nito. Therefore, solve natin yung eccentricity which is yung inertia sine theta A h bar. So, pwede ko to i-modify na hindi maapektuhan ang final answer. So, kapag nag-multiply ka ng certain value, dapat magiging equals to 1 yun para hindi equals to 1 yung multiplier mo para hindi maapektuhan yung mismong sagot. So, pwede natin i-multiply dito is yung gamma over gamma. Eh, di ba ang gamma over gamma is 1 lang din. So, kapag na-modify na yung eccentricity natin, magiging gamma ay sine theta over gamma A h bar. Kung napapansin nyo, di ba sa hydrostatic gamma h bar A, ito rin naman yun, h bar, gamma, tsaka area. So, pwede ba natin sabihin na ito pala ay hydrostatic force? Pwede. So, kapag nire-arrange mo siya ulit, gamma sine theta over hydrostatic force. So, kapag ginamit natin yan, same lang lalabas sa mismong answer. So, unit weight natin na 62.4 times inertia. Ano ba ang inertia ng semicircle? Ang inertia ng semicircle, ito area, ito inertia. Ang inertia po nito ay 0.11 r 0.11 r raised to 4. So, kapag tinype mo lang yan is 0.11. Yung radius is 4 raised to 4. Sine 90 kasi perfectly na vertical siya. Tapos, hydrostatic force natin, which is yung 13,020.43. So, masasolve na natin yung eccentricity dyan. Ang eccentricity ay 0.134955906 lang. Tapos store nyo lang to sa any value. Ako yung store ko sa B. Yun. So, malalaman mo na yung distance from point B to hydrostatic. Ang tawag kasi dyan, Y bottom. Tapos kapag mula dito kasi, papunta dun sa liquid surface, Y bar na yun. Ay, YCP. Kasi ang Y bar natin is equals to H bar lang din. Yung Y bar kasi from center
Ito, ang y bar kasi natin is from center of gravity. Parallel siya kung ano yung, kunyari naka-incline yung gate natin, edi yung center to gravity to liquid is parallel lang din yung distance. Kunyari, ito yung center of gravity, ito yung liquid surface. Yung y bar is center of gravity. Papunta dyan, ayun yung y bar. Kapag YCP naman, center of pressure, pag ganyan. Ayun. Tama ba? Double-check ko lang. Sana sure. Baka mali ito. YCP. Tapos Tama. So, buruhin ko lang para hindi makalat. Yun. Tapos na ba ako? Since alam ko na yung eccentricity, malalaman na natin yung y bottom. Paano ba natin malalaman yung y bottom? Tingnan nyo. May h bar ka, may eccentricity ka. Ito. May h bar ka na, may eccentricity ka na. Solve mo na eccentricity, meron kang h bar. So, gawin mo na lang yung total height from liquid surface papunta dun sa point B. Tapos i-minus mo na lang yung h bar plus yung ito. So, ang y bottom pala, dito ko na lang lagay, is equals to h bar plus E minus yung total distance niya from point B to its liquid surface, which is 10. So, ang makukuha natin, ano ba yung h bar natin? Diba ito? 8.302 minus yung eccentricity natin na 0.135 minus 10. So, ang makukuha natin dyan na y bottom ay 1.563. Store mo ulit. Store ko sa D. And then, yun, since alam na natin yung y bottom, alam na natin tong y bottom, pwede tayo, since ito, ayan, pwede na tayo mag-moment. Pwede tayo mag-moment para ma-identify natin kung ano yung force na kailangan dito. So, saan ba? Para madali. May recording naman tayo, buruin ko na lang ito, 1.563, lagay ko na lang dito. 1.563. Laki ko. Yun. Pwede na tayo mag-moment from B. So, summation tayo ng moment at B equals to 0. Magandang ikot natin dito is yung towards ng force para positive. So, hydrostatic force natin. Hindi, dito na tayo. F times 4. Ito, ang assumption ko dito is counterclockwise positive. So, F, tapos perpendicular distance is 4, tapos hydrostatic force hydrostatic force times yung perpendicular distance na 1/3. Ano ba hydrostatic force? 13,020.43. So, minus siya, 13,020.43. Tama ba? Yan. Tapos, perpendicular distance yung YB. YB ko ay 1.563. 1.563.
equals to 0. Masolve natin yung force na kailangan niya para ma-hold yung gate. F times 4 minus 13,020.43 times 1.563 equals to 0. Ang force required niya is 5086.75 pounds.